sinabi mo sa akin na nababagalan ka sa story ng Free Ren nung una, diba? Oo, Tapos, oo. I remember sabi ko, hindi, ganyan siya talaga. Tapos, pag bigyan mo ng time, kasi pag nag-start na mag-develop yung story, hindi mo mapapansin na patapos ka na kasi biglang, alam mo yun, it's very the way the story was framed is very captivating na may immerse ka dun sa world nila na para bang natatanda ko tuloy yung eksena ng nag-propose si Himmel kay Frieren na hindi niya alam. So sabi ko, parang akong tanga din. Oh, wala lang, share ko lang. Welcome sa Buhay Buhay Podcast, isang kwentuhan tungkol sa buhay-buhay nating mga Pinoy. Karamihan talaga ng mga Filipino children, ever since, no, hanggang ngayon, there's always that moment na nanonood sila ng anime at meron silang favorite na anime. Kayo ba, naalala niyo ba yung pinakaunang anime na napanood niyo? And bakit niyo siya nagustuhan? Ako? Nag-isip. Mauna na ako, nag-iisip. Go. Nakita ko yung Oh, pag-iisip ni pinakauna. Panda. Oo. Buti na lang yung question mo is yung pinakauna. Kasi kung tatanungin mo kami kung ano yung paborito, feeling ko wala akong masasagot kasi ang dami na by generation siya by, alam mo yon, lalo na kung nagsimula ka. Pero ang pinaka-early memory ko ng anime na nagustuhan ko, or hindi naman nagustuhan, na parang kinagisnan ko, is Zenki, hapon yon, tsaka Sailor Moon. Ayun yung pinakauna kong naaalala na anime. So, typical kasi kung bakit siya nagugustuhan ng mga bata or in every generation. Since sa growth and development din naman kasi, pag napag-aralan namin, at that age, yung mga age 3, 5 years old, nasa fantasy era ka pa eh. Parang malakas pa yung imagination mo. So, seeing those TV series or mga napapanood, ang lakas ng imagination mo, wow, may superpower, nagtatransform, mga ganyan-ganyan. Nagliligtas, mga ganyan-ganyan. Siguro kaya na-hook talaga yung ibang or karamihan ng mga bata at that time kapag nasimulan nila manood ng anime. And nadadala mo siya. So, ayun, siguro nagsimula talaga ako Zenki and Sailor Moon. Ikaw ba, Panda? Ako since only child ako, so wala akong kapatid growing up. So wala akong mga kalaro. Usually mga kalaro ko yung mga pinsan ko, pero usually kailangan i-schedule pa yung mga play dates with my cousins. So most of the time sa bahay lang ako, naiwan ako sa bahay, ganyan. So doon ko na discover yung anime. I remember na merong mga specific time slots ang anime, both sa GMA and sa ABS. So that's usually around 4 p.m. Like literally after school, magmamadali nang umuwi para mahabol yung favorite na anime or cartoons, no? So, ang very first recollection ko na pinanood would be Astro Boy. Okay. Oo, if I'm not mistaken, Astro Boy is actually the very first anime din that was made in Japan. Tapos, yun din yung nag-inspire kay Walt Disney, na gawin ang Disneyland and yung Disney World. So, with that being said, bukod kay Astro Boy, syempre nung bata, since hindi naman ako palalabas, ganyan, luckily kasi nung bata kami, uso na yung cable. So, hindi lang ako nakakapanood ng anime and cartoons kapag gabi or kapag afternoon. So, meron since may cable kami, palagi ako nanonood ng Cartoon Network. Mga palabas pa sa Cartoon Network noon, Scooby-Doo, like the old school Scooby-Doo, Flintstones, yun yung mga first recollection ko of
animes and cartoons na nahook ako. Kasi siguro, it's visually entertaining to watch. Cartoons because they taught me how to technically they taught me how to speak English. Doon ako una nagkaroon. Okay. Doon ako una nagkaroon ng awareness on how to speak proper English. Kasi Cartoon Network, Nickelodeon, yun yung dalawang networks na always kong pinapanood. And then na ano naman yung creativity ko when I discovered real anime, kasi sa mga anime naman uso naman yung yung mga magic, power, yung mga fight scenes, ayun. So, ayun, ikaw ba, Fitz, anong unang recollection mo na na anime or cartoon? Yung una kong naisip nung tinanong ko yung tanong na yun, ano nga ba for me? Was Voltes 5. Kaya kalabasan ng edad. Oo. Pero kasi sinabi mo, Astro Boy yung unang anime. So napag-google ako ng konti. Tama naman, 1917. Yes. Kasi naalala ko, nanonood din ako ng Astro Boy dati. But I think, na yun, no? Yung ibang generation na, hindi na talaga yung OG na Astro Boy. Astro Boy. Oo. So, yeah, Voltes 5 Mazinger Z ang anime na kinalakihan ko. Channel 7 yan, diba? Oo. Hindi ko na alam, hindi ako masyadong aware sa mga channel noon kasi ang alam ko lang, yung naka-on na yung TV kasi buong araw. Oo. Tapos wala pa akong awareness noon. Kasi elementary yun eh. Wala akong awareness so kung sa mga channel. Dahil hindi, to be honest, hindi rin ako talaga ma-TV. Coincidence lang siya na pag uwi ko sa bahay, magmimerienda, nakabukas yung TV, yun yung palabas. No? So, kasi iniisip ko, ano ba yung unang anime na talagang yung nagkaroon ako ng interest. So, although Voltes 5 Mazinger Z and Astro Boy was the first anime na naaalala ko pinanood ko, hindi naman ako ganun ka-fan. So, I was watching them because it was on TV. Ngayon, doon sa kanina sinabi mo na first anime na made in Japan, dapat ba made in Japan siya para masabing anime? Kasi ang isa ko pa naisip was yung Avatar, The Last Airbender. I don't know, does it qualify na anime given na made by Nickelodeon yun and hindi din, no. Hindi. Avatar, The Last Airbender is considered as a cartoon. Yes. Kasi kung ako mas Nickelodeon kasi ako, no? Or Sesame Street, naabutan ko rin naman yung Sesame Street. But I remember talaga yung excited ako umuwi kasi sa Nickelodeon, yun yung mga sitcom, alam mo, live action sitcom and yung mga cartoons ng Nickelodeon ang pinapanood ko. Anong mga cartoons? Rugrats, mga ganyan. Oo. Hey Arnold, ganyan. Hey Arnold. The Thornberries. The Wild Thornberries. Yes. The Wild Thornberries, yun. So, basta Nickelodeon, no? Another anime siguro na na-engage ako pero hindi ko kasi siya tinapos. Doon palabas siya na, yung Ghost Fighter. So, for some reason, siguro na-busy na with other stuff dahil nung bata ako, marami ako activities yun eh. Active sa school, sa extracurricular activities, varsity sa nung high school din, tapos active din ako sa church, etc. So I watch it when I am able to see it, but I remember yon, engaged din ako. So siguro iba yung natin, no? Iba yung mga inabutan nating mga anime, but naalala nyo yung anime na una kayong super naging fan. Alam mo yun. Iba yung pinapanood natin. Tapos ito yung tipong, wow. Oo. Yes. Na una. Ang hirap.
Iba siya sa favorite. Iba siya sa favorite. Ito yung tipo iba siya naalala sa niya. favorite Ito yung talagang unang hindi ka masaya pag hindi mo napanood yung episode. Parang ganyan, no? Or, Taga Oo. susubaybayan mo kasi talaga siya eh. oo. As ano, So, ano as nga ba? ang dami ko na archive na anime, so iniisip ko ano. Pero siguro Oo nga eh. mapupunta ako dun sa anime na pinapalabas sa ABS and sa GMA nun kasi Oo. nagbabanggaan niya ng ano yun, ng time slot. Siguro the first one that I can think of would be Evangelion. Neon Genesis Evangelion. Siguro ano, dahil kasi before meron akong admiration about mechas kasi ang Evangelion somewhat ano siya mechas na tao na angel na very complicated kasi yung ano yung ano niya. Pero yun, ang very first anime na sure ako na nahook ako would be Neon Genesis Evangelion. However, nung time na yon hindi ko pa alam kung ganong kagrim ganong kalalim ng story niya. Oo. Kasi dati parang alam ko, na may naglalaban na ano na mga mechas, ganyan, nagsusuntukan, ganyan. Ayan. Yun yung sa akin. That and Yu Yu Hakusho at Flame of Recca. Yun yung tatlo. Yung tatlong yan. Sila yung nagpahook sa akin. Yu Yu Hakusho, yun yung Ghost Fighter, no? Mas Yun yung Ghost yes. Fighter sa Pilipinas eh. Oo. Yes. Siguro Ikaw, ako, same. Ghost Fighter kasi yung una sa alam kong, masasabi kong na-hook kasi talagang sinubaybayan. Alam mo yun, yung gabi-gabi yun eh. Gabi-gabi yun. Pero nung habang nag-iisip kasi ako, isa pa na naalala ko, siguro kaya may dating din siya kasi during this time is magkakasama kami magpipinsan. Malaking family eh, tapos nasa isang bahay, parehas ng school, parang ganyan. It would be Lupin and Pokemon. Gabi din yun. Lupin. Oo, parang very, very ano naman kasi yung Lupin nun eh. Very cartoonish din yung dating, yung drawing. Pero hindi kasi siya yung typical anime na labanan. Diba? Something kakaiba naman siya. Hindi naman siya yung may arena na naman, ganyan-ganyan. No? Tapos Pokemon, kasi talagang nasubaybayan namin yung first gen lang naman. No? Ang hirap kasi bigla, yan, nagkukwento ako. Bigla pumasok din sa isip ko, sabay-sabay din kami nanonood ng hapon ng Dragon Ball. Isa din yon. Kasi mula pagkalit ni Goku hanggang paglaki, alam mo yon, parang sinubaybayan din namin siya. So, siguro, stick na lang sa Ghost Fighter din. Kasi yun yung mas may isip na ako kahit paano pagdating doon sa anime. Parang ganon. Kasi, I would say Dragon Ball, kasama na ako, pero mas nandun siya sa older side ng kuya at saka pinsan ko. Parang ganon. Pero sa akin, the start would be yan. Ghost Fighter, Lupin, Pokemon, na ganyan. Siguro yun, dun sa simula na parang, okay, mag-search pa ako ng ibang mga anime or ano pa maganda. Oo. Maliban doon, Fushigi Yugi. Alam na. Isa din sa nagpa-pick sa akin regarding sa anime, would be na Fushigi Yugi. Hindi din kasi yung typical na labanan nila kasi parang libro din siya, kwento, ganyan, di ba? Parang ano din siya. Ang hirap as an anime lover, pero along those line, along the generation of 90s, dun siya talaga nagsimula. Kung ano man yung mga palabas na 90s, noon, for sure yun yung una naging peak ng curiosity mo regarding sa anime. Malaking role yung ginawa ng local TV channel, so ABS-CBN, GMA, sa pagpapalabas ng anime tuwing hapon or gabi-gabi, no? Kasi I remember meron na akong elementary friend na meron siyang anime na mga tapes na yun yung pinapanood niya. So, wala may access, kinikwento lang niya. So, kami mga magkaka-classmate, nakikinig lang sa kanya, pero hindi kami masyadong makarelate. Not until yung mga local TV channels, they start, nagpalabas, no? Hindi ko na maalala, pero dati, Tagalog dub na siya, no? Yes, Tagalog dub na. Alam ko Tagalog na. Laging tinatanong din yan,
pag may mga kilala kong kikita-kita na mahilig sa anime, paano mo siya pinapanood? English dub or Japanese dub with English subtitles? Subtitles. Oo. Kayo ba, ano bang preference nyo? Lalo na ngayon, no, marami ng mga ganyang option. Ano yung preference nyo pag nanonood ng anime? Ako legitimately will always watch yung original dub. So which is gonna be the Japanese dub. Oo. Kasi I don't know, kasi nag-aral din ako ng Japanese, so it's my way of still retaining what I learned speaking Japanese. So pag nanonood ako nun, kahit papaano, nare-refresh pa rin ako at saka paano ba? There's this weird thing kasi na pag na-translate na into either English or Tagalog, nag-iiba yung context nung scene. Minsan, or miski yung actual conversation nagbabago. Kaya mas prefer ko yung Japanese kasi nare-retain niya yung what it was intended to be. Like, ayun na lang siguro yung pinaka-simple para nare-retain niya yung kung ano yung original intention nung anime and nung mga seryu. Seryu is the dubbers. Yun yung tawag Okay. sa mga Japanese dubbers. Yan. Oo. Ikaw ba, Tonyo? Siguro, Paano ka nanonood ng anime? good, good for Panda na naiintindihan niya yung Japanese. Pero ako din naman, nanonood ako ng Japanese with English subtitle. Bihira ako manood ng English dub, mga ganyan. Pero syempre, during early days, Tagalog. Kasi syempre, walang wala naman choice. Google nun, wala kahit ano, no? Oo, wala ka naman choice. Pero, maganda yung reasoning ni Panda na ganun nga. Kasi nga, naiintindihan mo yung Japanese, kaya at least nakastick ka pa rin dun sa kwento. Kahit pa paano yung English kasi naiiba nga. Pero ang reason ko kasi kung bakit gusto ko pa rin Japanese Japanese voice siya, yun kasi yung original ng boses. So, feeling ko, kapag dinadub siya in English, hindi nagsaswak yung ang tawag dito, yung mouth nila Pagsasalita. dun sa sinasabi. Oo. Tapos yung boses parang may factor din na yung boses nila is bagay dun sa character. Tapos minsan pag in English dub, hindi nila nakukuha yung characteristic, Essence. personality ng character. Parang parang sa nasa Japanese voice yung character, yung personality nung bida or nung kalaban or nung mga characters na nandun. Kaya more on Japanese, talaga ako, dub, tapos English subtitle. Habulin ko na lang pag di ko nabasa, okay lang. Actually, dadagdag ko rin doon. May certain element kasi yung Japanese dub na nararamdaman mo talaga yung puso ng mga dubbers. Hindi ko sinasabi na wala sa English yun or wala sa Tagalog, pero mas prevalent yung, alam mo yung minsan kikilabuto ka na parang, ay, ang galing naman nilang magsalita, parang totoo. Yung madadala ka kasi yung mga simpleng mannerisms na ara, yung gano'n. Yung mga simpleng konting mga short contextual na sounds na-justify nila. Unlike, hindi naman siguro all, pero marami kasing dub, English dub at Tagalog dub na hindi na, para pinipilit na lang yung sound na minsan hindi na, nagme-miss na. Ayun lang, yun lang gusto ko idagdag. Gets ko yun eh. Ako kasi Japanese audio or Japanese dub, tapos English subtitles yung setup ko sa anime because feeling ko nga mas maganda yung scene kapag naririnig ko yung Japanese, no? Kahit hindi ko siya naiintindihan, but yung expressions, yung intonation ng voice, mas feel ko na yung anime yung pinapanood ko kasi iba talaga kasi yung Western cartoons sa Japanese anime. Kapag yung Japanese anime, pinanood ko ng English dub, nagtutunog Western cartoon siya na parang nawawalan siya ng konting spirit, no? Ganun yung nararamdaman ko. Plus, well,
for me, siguro, hindi rin kasi big deal naman yung magbasa ng subtitle. But I Mm-mm. understand some people, gusto nila kasing ma-appreciate yung animation, so they prefer na English para nakaka-focus sila dun sa animation, no? Kasi pag nakaka-focus sa subtitle, may mga nami-miss ka na details dun sa Pinapanood mo. animation. Oo. Do you think mas popular ang anime sa mga Filipino children versus yung mga Western cartoons, or same lang naman siya? Kayo ba? As of right now, alam ko, mas, when it comes to anime, mas mataas ang percentage ng watchers within the Southeast Asian countries, unlike sa Western. Sa Western, nag-start pa lang mag-breakthrough ang anime. Like K-pop, 'di ba? Recent lang naman nagkaroon ng breakthrough ang K-pop sa Amerika, sa Canada, do sa region na yon. So, same with anime na before, sobrang konti pa lang yung nakakapanood ng anime nun. Kasi they have their own they have their own style. Sa West kasi, they're more on cartoons. Yun yung ano nila, yun yung medium nila, which is cartoons. So mas prefer nila na yun yung palaging pinapalabas, nire-reruns kasi sa US meron sila nung specific time slot sila na nagpapalabas na puro cartoons lang. Adult Swim, yun yung nasa Adult Swim. Oo. So sa Adult Swim, puro yun puro cartoons yun. Wala ka mapapanood na anime doon. So recently lang nagkaroon ng surge of the anime world sa US. Isang na sa factor doon would be yung mga nagiging hype na animes, which would be Solo Leveling, Kimetsu no Yaiba or Demon Slayer, Frieren. Yan. So, parang, I would say, the past, siguro ng pandemic, feeling ko ng pandemic, nagsimulang mag-boom talaga ang anime sa Western world kasi nga, marami ng time, diba? Like, everyone's at home, tapos nag-uubos na oras. So, may napanood ako, kasi ako na, parang, series, or siya, parang, a YouTube channel siya, tapos parang ang dami nga nag-explain na first time daw nila ma-experience yung anime nung pandemic and yan. So, yun. So, ang sagot ko, mostly, talagang focused yung anime within the Southeast. Pero, ngayon, nagbe-breakthrough na siya sa Western world. Ayun. Pero sa Pilipinas or sa mga Pinoy, ever since ba, mas malakas ang anime kesa sa mga Western cartoons? Or yes. Ako, at sagot ko yes. Ikaw ba? Kayo ba? Hindi. Ako, sasagutin ako ng yes kasi siguro majority pa rin kasi nung nag-boom yung anime during the 90s. Ako, lately ko na lang nalaman yung Cartoon Network tsaka Nickelodeon. Ilan lang ba percentage ng mga Pinoy ang naka-Sky Cable noon? Di ba? I think siguro may factor yon. And yung nag-break doon is yung GMA7, naalala ko noon. Anime is the best ever. May pagganong quote pa sila. Which is very, sa masa. Pang-masa talaga, abangan ng mga bata yun noon eh. Compared those na, kaya tingin ko talagang sa mga Pinoy, anime talaga. Kasi doon nagsimula. Compared doon sa percentage noon ng mga naka-Nickelodeon, Cable. naka-Cartoon Network, naka-cable, di ba? Parang noon, yung antena, masasagap mo yung GMA7. Yes. Di ba? Ano mo na yun, may mapapanood ka na regarding sa anime. Iniisip ko kasi kung ano yung mga cartoon noon na pinapalabas aside from X-Men. anime. Isa sa mga naalala ko. X-Men, yan. Pokemon. Oo. X-Men. Pokemon is an Pokemon. anime eh. Yung hindi anime na nasa local TV, no? Anime is Parang Pokemon X-Men lang eh, din yung oo. malakas. Oo nga. Tsaka yung mga Batman, Justice League. Ayan, Batman. Yan, oo. Mga Marvel. So, it's Studio 23 pa yung Batman, naalala ko. Yeah, yun. Oo, tama. Studio 23 yun. Naabangan ko din naman siya. So, tsaka mas mag-graphic kasi si anime eh. Mas nakukuha yung attention ng mga bata noon. Totoo. Diba? Tapos growing up kasi nga, parang nagkakaroon, unlike ng mga cartoons, na very
paulit-ulit lang yung kwento. Bawa, Tom and Jerry, Habulan. Kasi more on Ah, Christmas yeah, cartoons yeah, eh. yeah. Hindi, Get. hindi siya hard or hindi siya mas mature si anime. May kwentong sinusubaybayan. Parang ganon. Compared sa cartoons na parang there's an repeated na execution lang na mga Entertainment lang ginagawa. Parang talaga. funny. Entertainment Yes, lang yes. talaga. Oo. Oo. Siguro ganon. Isa yon. Isang sa, ano yun, sa factor. Ano pa ba? Yeah, Kasi, inaalala ko din yung hapon eh. Yung sila Oo. Remy. Anime ba sila o western yon? Remy, Sedi. Di ba nauso din yung mga time na yon? Pero Oo nga, hapon naman no? sila mga pampatulog. Pero saan ba Hindi, gawa yung mga anime ba yun? sila o western? Oo. Parang anime sila Remy. Alam ko anime sila Remy. Anime Hindi siya, din. O yun. kasi makikita mo rin yung distinction ng anime and cartoons doon sa style. Hindi always pero makikita mo kasi yung difference ng animation ng West and animation ng South. Parang hindi ko siya ma-explain kasi visually alam ko na pag nakita ko kung na ano siya, western siya versus eastern. Kaya nahirapan akong ipaglaban in words. Oo. Mas tingin ko kasi Bigla ako napasearch anime nga. Maski si Princess Sarah pala, Anime. anime. Consider niya anime. Kasi isa Old, rin niya sa mga... old school anime na drawing sila na Oo. parang tingin ko kasi mas slice of life kasi ang anime compared sa cartoon. Kasi nga cartoon sila yung parang pangbata talaga. At that Ayan. age 6, 7. Medyo Anime nga si sila. Remy. Oo. Ayun, di ba? So yung mga yun, mga Oo. old school anime na yung Sedi, Old Princess Sarah, drawing. considered palang Slice of anime life. din yun, no? Oo. Yes. Which is, Diba? I think Naalala ko magandang yan point. I think magandang point yun, no, na sinabi mo, Tonyo, na yung mga western cartoons, usually for entertainment na wala talagang story, paulit-ulit lang, katulad si Roadrunner and Wild, Yeah. Wally Coyote. Wild Oo. Coyote. Si Wily Coyote. nagkahabulan lang, It's fun. laging ganun. Unlike yung anime, meron talaga siyang story, minsan complicated, minsan malalim, pero hindi mo siya ma-realize until tumanda ka na malalim pala yung theme na yun, no? So, sa mga themes ng anime, ever since hanggang sa yung mga pinapanood nyo ngayon, anong theme yung nagugustuhan nyo? Kasi I understand na may mga theme about family, about friendship, or alam mo yung mga personal victory, ganyan. Kung iisipin nyo yung mga nagiging favorite yung anime, meron ba silang common na theme para sa inyo? Na parang yun yung gusto nyong mga ganong klaseng anime yung napapanood ninyo? Siguro sa akin, yung nagbumukhang antagonist yung bida. Bawa, One Piece. So there are pirates, pero parang sa karamihan mo kasi lang masama. Tapos ang kalaban nila world government, mga ganyan. Pero yung ginagawa nila is good deed. Hindi lang napapansin. Parang hindi pansin na good deed. Nagbumukhang masama doon sa kwento. Kasi nga, pirates sila. Tapos halimbawa, may kaguluhan. Pero sila pala yung nag-aayos. Ano pa So, ba mga anti-heroes, ganun. Para mga anti-heroes, no? Oo, kasi parang typical naman na yung may friendship doon, typical naman na may family doon, typical naman na tawag dito, yung mga bida is tama, mga ganyan-ganyan. Pero pag may mga twist din kasi, yun, though Detective Conan is gusto ko din naman. So, Okay. mga thriller mystery, mga ganyan, antagonist, yung mukhang antagonist ang bida, mga ganong team. Kasi meron pa ako iniisip na parang mukhang antagonist sila pero pero bida pala, parang ganyan. Hindi ko kasi maalala yung kwento ng Darker Than Black kung ganun din o mga spy ba sila doon. Yan. Parang Darker ganun Than din Black, ba siya? Vigilante siya. Vigilante. siya. Mga ganun tipo nga. Mga antagonist type. Ikaw, Panda, anong klaseng mga anime or anong theme usually ng anime yung nagiging favorite mo? Ako, wala akong specific genre na pinapanood. However,
gusto ko nanonood ng anime na may katuturan. Like, gusto ko yung, una-una hinanap ko, world building. Like, gusto ko na na-flesh out niya yung world ng anime na yon. Second is, may genuine character building. Hindi lang yung main character ang focus. But then, they also give importance to all the side characters, or at least majority of the side characters. Third, gusto ko na the conflict in the show has consequences. So, gusto ko yung conflict na may pararatingan, hindi yung conflict na isosolve lang ng the power of friendship, gano'n. Hindi, ayoko na gano'n. Gusto ko yung meron talagang real life consequence na pwede mo siyang maihalin tulad sa sa buhay ng tao, na every action has an equal or equivalent reaction, ganyan. Gusto ko din yung type of anime na hindi siya hindi siya black and white when it comes to storytelling, kasi maraming story na ganun na pag pinanood mo, umpisa pa lang, first episode pa lang, mahuhulaan mo na yung ending. Gusto ko yung medyo yung mapapaisip ka. Yung gusto ko yung mga palabas na either morally gray or magde-delve siya into human psyche, questionin niya yung reality, or a good example of this one would be Psycho-Pass. 'Di ba? I remember kasi Psycho-Pass. Yun. Ganun yung mga gustong palabas na matututo ka to think critically, kasi may mga themes siya na siguro kung bata we can excuse na lilipad na lang sa ulo nila yung mga topics, mga heavy topics. Pero pag for us adults, gusto ko yung mga pag nanonood na at the end of it, may itatanong mo sa sarili mo, what did I get out of the show? Ano yung mga natutunan ko? At ma-apply ko ba siya in real life? Ganun yung mga palabas na hinahanap ko. Oo, kasi parang syempre, nanood ka na lang din naman, might as well get something out of it. Bukod dun sa na-amaze ka sa animation. Yes, factor yun. Dapat maganda animation. Pero, at the end of the day, hanapin mo pa rin yung story nung pinanood mo and yung lesson nung pinanood mo. Daming anime na gano'n na first look akala mo joke time lang or nakakatawa lang, tapos pagdating sa dulo kinu-questionan na yung buhay niya, kinu-questionan niya yung society, yan yung ganyan. Yes. Yun yung may social commentary at saka may mga morality discussions. Yes, true. Oo. Alala Ikaw ko ba? yan. Ikaw? Actually, madalas sa anime natatakel nila yan ng may natatakel na pala silang politics. May natatakel na pala silang ethics. Yung kaya ako natawa kanina kasi bigla din pumasok sa isip ko yung Death Note. Ay, Diyos ko. Oo. Mababaliw-baliw ka Tama. dito sa kakaisip, yung antagonist, mga ganyan-ganyan, morality. Yun, Death Note, isa din sa mga naalala ko lang kanina. Kaya natawa ako sa sarili ko. Nag-iisip pa kasi ako ng mga anime. Yung mga ambiguous Kasi yung sa dami nila, bidang kontra bida, yun yung mga Yes. nagugustuhan ni Tonyo. ganyan. Ruby, ikaw ba yan? Basta sabi, Ayan. tsaka hindi, horror din pala trip ko. Kasi yung Others ba yun? Yung anime na Others. Din yun. Jigoku Di ba Shoujo. medyo morbid din yun? Yun. Jigoku Shoujo. Oo, yun. Si Fitz, tanongin natin din. Ikaw ba, Fitz, ano mga like genre or hinahanap mo sa isang anime pag nanonood ka? Wala man ako particular na hinahanap, pero ang napapansin ko, yung mga anime na medyo naglilinger sa akin at saka yung tipong nagugustuhan ko, yung mga underdog characters, no? So, yung sa My Hero Academia, saka Si Deku. Underdog. yung basta yun, underdog story na Haikyuu, di ba? Yung merong kailangang i-overcome yung bida, no, na
shortcoming or weakness. So yung mga ganong klaseng anime yung nagre-resonate sa akin. Kasi usually, napapansin ko yung anime, kailangan lagi may labanan. Tama ba? So, sa akin, given na naman na may labanan, pero mas gusto ko yung hindi masyado yun yung focus. Yes, yes. Oo. So, for example, recently yung Frieren, no? Kasi Frieren. yung ang chill lang niya, pero habang Grabe yung pinapanood mo topics siya, na tinatakel. palalim ng palalim. Pero hindi siya yung tipong anime na magulo, na every episode may Bago. naglalaban. Oo. Hindi siya katulad ng Solo Leveling. Di ba? Na nanalo ng anime of the year yata last year. Or a farming. Sa Crunchyroll. Actually, yung sa ano, yung sa singit ko lang yung sa ano, yung sa Solo Leveling. Ano kasi siya, nagkaroon ng parang mismatch ng understanding yung mga tao. Yung pagkakapanalo na yun, by technicality, hindi dapat siya nanalo kasi ang binubotohan pala ng mga tao, ang akala ng tao na binoboto nila is for this year's season. So, season 2. Oo. Okay. Pero, yung Crunchyroll award na yun was for last year's anime season. Oh. So, oo, ayun. Pero talaga, Frieren talaga dapat nanalo. Tatandaan ko nga, Fritz yung, I remember na pag-usapan natin sa kotse before na, nung sinabi mo sa akin na nababagalan ka sa story ng Frieren nung una, diba? Oo. Tapos, I remember sabi ko, hindi, ganyan siya talaga. Tapos, pag bigyan mo ng time, kasi pag nag-start na mag-develop yung story, hindi mo mapapansin na patapos ka na kasi biglang, alam mo yun, it's very the way the story was framed is very captivating na may immerse ka dun sa world nila na para bang natatanda ko tuloy yung eksena ng nag-propose si Himmel kay Frieren na hindi niya alam. So sabi ko, para akong tanga din. Oh. Wala lang, share ko lang. I think tama ka doon, no? Nag-world building kasi si Frieren sa first few episode. Tapos sinet niya yung tone ng anime na hindi ito yung tipong anime na tipong Puksaan. hyper yung mga character. Alam mo yun? Yun. So, Tsaka maganda nagets ko kasi yun. doon, siya eh. After ng main story, yun nga yung Yes. iniisip namin ng kapatid ko eh. After ng main story talaga, what's next? Parang ganun kasi yung kwento ng Frieren. Wala lang, nakakatawa lang natin. Pero kung anime na talaga naging super fan ako, I think yung Haikyuu. Because nakarelate ako bilang nung high school kasi, volleyball varsity ako. Tapos, hindi naman talaga ako yung best player. Bangko ako nun eh. So, yung underdog story, yung underdog story din na Haikyuu, nakarelate ako. But more than that, yung routine nila, yung mga practice nila, yung mga discussion, yung pag may kahalaban sila na malakas, relate ako kasi ganun talaga yung buhay namin nung varsity kami, no? So, isa yan sa mga talagang naging super fan ako na up to the point na bumibili ako ng merch niya. You know? So, yun yung isang sign ko na naging super fan talaga ako nito pag si Uniqlo yung mahilig maglabas sa mga merch. Yes. Anime, di ba? Oo. Kayo ba, anong anime yung naging super fan kayo na talagang umabot sa point na bumili kayo ng merch niya or shirt? So, kayo ba, ano bang mga anime merch na nabili nyo na? Nakilala ko na lang yung mga merch nung lumabas si Comic Alley. And college na ako. Yes, Comic Alley. Yes, diba? yes. Parang ganun. So, kung may merch man noon nung mga lumang anime na nagustuhan ko, syempre, wala din ako opportunity to buy them. So, ang pinaka-recent na mabibili ko na lang nung lumabas si Comic Alley was mga Naruto. Kung ano yung mga sumikat din during the time of college, di ba? Naruto. Ano pa ba yung mga sumikat na madalas ko nakikita doon? Hindi, parang recently na lang din yung mga Haikyuu, Slam Dunk. Yeah. Yeah. Pero wala kasi akong
merch na talagang, pag nakita ko, bibiling ko na or ano, Oo. sa isang anime. Kasi naman ang dami. Death Note nga nun, naalala ko, may mga notebook pa eh. Oo. Buti Yeah. mga pangalan Yes. ng teachers, mga professor mo. College kasi yung Comic Alley eh. Diba? So Mm-mm. halo talaga sila. Ako I'm a very big anime fan. Obvious naman, lalo na pag nakikita nyo na nagsimula na ako magkwento about anime, diretso talaga ako dyan. Kahit anong year yan, usually may makikwento ako. But I've never really gotten into the, hindi naman craze, but I never really gotten into the phase where I wanted to buy merch. Siguro the only merch that I can remember actively buying is the Full Metal Alchemist watch, the pocket watch. Oh. Remember that yung bilog siya, tapos pag kinlik mo nag-open. Okay. Yun, natatandaan ko yun. I bought that nung high school kasi ang gandang visually kasi ang ganda ng watch, like ano siya, ang classing tignan ganyan. Pero after nun, parang yun na yung last kasi the reason why I don't buy merch naman personally is nung high school, yung high school and elementary school, madalas ako na nalilabel as the geeky, nerdy weeb na puro Okay. anime lang yung alam at puro anime lang sinasabi. And siguro, personally, it struck a chord na hindi ko na gustong bumili ng merch kasi parang I'm gonna give more bullets to the bullies na Aha. mambuli pa kasi may patunay sila na talagang weeb ako na yun lang yung ano ko, yung life ko noon. Pero ano naman, don't get me wrong, kasi nung very active din naman ako nung high school, varsity din ako and student council and all that. Pero when it comes to anime talaga, I was very passionate about it kasi again, as someone na lumaking walang kapatid, yun yung naging outlet ko kasi for exploring. Tapos dun yung creativity ko doon ko rin nakuha yung hilig ko sa pagdraw, hilig ko sa arts, hilig ko sa music. Sa anime, technically anime ang naging ang naging gateway ko to everything. Kaya pero yun nga, hindi nga ako nag-end up sa pagbili-bili ng merch kasi nga nabubuli talaga ako nung high school because of that at sa nung college, and it wasn't fun. So Yes, of tumatak course. sa isip ko na might as well sarilinin ko na lang yung yung mga favorite stuff ko na ganyan. Ayan. Buti nga nung college, medyo naglaylo na yung mga tao. At saka nung college, I remember, classmate na kami ni Tonyo na to. Nung college, meron kami isa pang naging classmate or isa pang naging friend. Jan yung name niya. Sige, kwento mo. Oo, na super fan din ng anime. So parang siya yung naging friend ko na medyo umokay ako kasi siya yung bili ng mga anime stuff. Yung mga trinkets, yung mga yun. So parang sabi ko, okay, at least now people are starting to understand na hindi ka bully-bully yung isang taong passionate about anime or about something like that na yun lang. Nakakatuwa, natandaan ko lang. Mm-mm. Suki kami sa Comic Alley niyan eh. Oo. Tignan ko lang. Kasi syempre college kami nagkakilala ni Panda. Alam mo ba, ang effort kaya namin dati nun, infrared pa talaga. Sony Ericsson yung cellphone niya. Saan nga ba cellphone ko nun? Basta may infrared din. Infrared talaga. Mapapasahan lang kami ng wallpaper ng anime. So, Yes. siguro hindi ko naman naranasan na mabudi nung mga anime stuff na mga ganyan. Kasi nga, siguro, mga kasama ko naman din nun, nanonood din naman. Siguro, public school na so, very Vargas din naman, ganyan-ganyan. So, tuwa lang. At least may nakita kang person na mahilig din sa anime nung college. True. Fortunately, sa amin din, hindi naman masyado ding nabubuli. Although, hindi din kasi sila masyadong fanatic. Alam mo yun, they just say, nanonood. So, I can understand na siguro may tendency na mabuli ka kung ikaw yung tipong super fan and then you're already crossing the point na inaanoy mo na yung mga ka-classmate mo na bakit ka nanonood? Ang ganda-ganda. Yes. So, yun yung medyong mabubuli feeling ko. So, sa amin, very chill lang.
Yung mga movies ba, is that considered anime din? Yeah. Oo. So, kasi so far parang ang pinag-uusapan natin puro mga series no? Series. Oo. Oo. So pagdating sa movie, anime movies, ano yung pinaka natatandaan nyo na una nyo napanood siguro or ano yung pinaka-favorite nyo na lang na anime movie? Yun. Favorite. At bakit, Yan magandang topic. Oo. oo. At bakit yun yung gusto ninyo? Yan. Ang una ko naisip, but I don't know if that's the first anime movie na nagustuhan ko. Was Spirited Away, no? Ghibli. Siguro kasi very trademark siya na anime na movie, no? But kung anime movie na sobrang daming beses ko pinanood, yung Your Name. hindi ko na alam ba. Your Name, For some oo. reason, parang 3 beses siya pinanood sa sine. But most of those are recent views ko, no? I can't remember an anime movie na pinanood ko nung high school or even nung college, no? Siguro, I'm sure meron, pero hindi siya ganun ka-memorable. Yan. Kayo ba? Ano Yung bang mga ending ng favorite? Voltes 5. Ano, no? Sabi ng kuya ko, movie daw yun eh. Ang Voltes 5, Movie hindi. daw ang ending. No? Yung Ah, ending. yung last, Ginawa ginawa sa akin siyang Hindi movie. ko alam ako. Hindi ko rin natapos Ay, ang oo. Voltes 5 kasi. Pinanood ko yan sa Alam mo, Lianas movie nila yan. with my Ah. dad. Oo, natatandaan ko yan, yung ending na yan, yes. Pero matagal na yan, like, 90s pa yun. Matagal ah. na. Yun. Oo. Oh, sa kuya ko nga, hindi ko nga alam yung ending. Recently ko na lang nalaman. Ako, ano ba? Kasi yung mga anime, hindi naman na series, na movies din naman yung iba. may mga movie. Detective Conan. Actually, Detective Conan, ang daming movie niyan. Ay, sobra. Your Name siguro, isa din sa paborito. Kasi recently na lang din naman ako nakanood ng movie sa anime. Siguro, susunod doon, Silent Voice. Pero puro slice of life. Mabigat-bigat din Ueno yung, Katachi. yung Silent Voice. Oo. So ako, madami. But siguro I'll just name a few. Kasi I watch by studio eh. So a very prominent studio that I consistently watch till now is Studio Ghibli. Studio Ghibli is by Hayao Miyazaki. Sa Studio Ghibli, ang pinaka-favorite ko is Princess Mononoke. I'm not sure if you're familiar with that. The story is about industrialization. So it's nature versus humans. When the humans try to industrialize the forest, so sinira nila yung nagde-deforestation sila. They introduce coal mines, iyon yung ganon. So tapos yung mga animals, yung mga spirit animals, nagiging corrupt sila, nako-corrupt sila nung industrialization. So, to the point na pag corrupted na sila, they attack the human civilization kasi they just wanted to protect nature. Yun. So, kaya isa sa favorite ko, sobrang, it was well animated, it was well written, the character building was amazing, the world building was amazing. So, ayan, una-una si Princess Mononoke for Ghibli. Next would be Spirited Away and House Moving Castle. Yan mga staple Ghibli fan yan. Tapos may isa pa, very parang slice of life, touchy, na medyo heartfelt Ghibli film din. Princess Ariete. So, she's a small girl, tapos, basta yung day-to-day life niya, yun. Tapos next studio is, well, not studio, but more of a director. Director Makoto Shinkai. Makoto Shinkai, ito yung isa sa mga anime directors na talagang consistent ko magpaiyak sa akin. One of the, promise. I'm not sure, baka nga familiar kayo sa mga Very slice of life kasi. Oo. So, pinaka-favorite kong film na ginawa niya is The Garden of Words. The Garden of Words, short film lang siya. It's around
40 minutes, and it's about a student and a teacher, na yung student na nagkagusto dun sa teacher, pero yung teacher alam niya na teacher siya, so wala siyang ginawa about it, pero pinush niya yung student na i-pursue yung dream niya to be a shoemaker. Tapos ano lang, very limited lang yung conversation, sobrang konti lang nung usapan, pero they presented it sa atmosphere nung film. So sa visuals, doon ka din nila sa visuals, at sa sound effects at sa music. And then another one would be eto, magkakaroon to ng live action. 5 centimeters per second. Yes. Oo. So itong show na to talagang, imagine yung college ako tapos iyak ako na pagkatapos ng movie na to. Kasi ano siya, it's a story about two childhood friends, isang babae at isang lalaki, and then may tatlong core yung movie: childhood, teens, and then adulthood. Tapos all throughout the film, you have this constant longing for them to meet. Mm-mm. But then, spoiler alert, when they met, wala nangyari. Like, naging strangers sila sa isa't isa. Ayun. Tapos, ayun, yung mga ganun yung films na gusto kong pinapanood. Kasi mamaya, pag dinadiretso ka, baka ang dami ko na masabi. But, yun yung mga top films na talagang hinahanap-hanap ko. Or gusto kong mga pinapanood. Ayun. Siguro pag movies, more leaning towards slice of life. Kapag series, yun yung Yes. medyo mas ma-action. Okay. Parang ganun eh. Ay, wait. Dadagdag ko pala. There's this one anime film, or well, dalawa siya. I forgot the director. Pero, dalawang movie siya. Tapos, interconnected na movie. Ganda yan. Oo. So, depende kung anong movie yung pinanood mo. Na mo mapapanood. So, ito si movie A, ito si movie B. Depende kung anong movie yung papanoorin mo, mag-iiba yung story niya. So, pag pinanood mo muna si story B, tapos ang sunod mong pinanood ay si story A, ibang-iba yung magiging kalalabasan ng perspective ng story versus pag pinanood mo si movie A, tapos si movie B. I'll send you the link or the Ito title na, of nahanap ko the na. film. Ayun, nahanap mo na. To me, the one who loved you, and to every you I've loved before. I love before yun. yun. Hindi ko pa napapanood. Yan. Panoorin ko nga pala. Maganda yan. Like, Alis pa yan ano sa siya? akin. It's, hindi naman siya tearjerker, pero it will invoke an emotion. Kasi, Mm-mm. ano siya, it's about two people na may pangatlo. Tapos, ano siya, papakita lang niya yung journey nila of discovering who they are and who they love. Ayun, yun na lang yung synopsis niya. Pero it's a very good movie talaga. Kahit ano yung unahin mo. Pero ayun, panoorin mo siya, Fitch, pag may time ka. Ayun. Sige, isasama natin yan sa watchlist natin. Sama sa mga list. Siguro last question na lang natin bago tayo mag-end is what makes anime special para sa inyo? Ano yung pinagkaiba niya sa other genre like Western cartoons or even Western TV series, Western sitcoms, and local sitcoms, di ba? So, yung anime, ano yung special place niya para sa inyo? Bakit gusto niyo siya? Or why do you continue to watch it? And ako na lang muna ang magsasalita. Because iniisip ko na very Western din kasi yung society natin. Well, at least for me growing up. So, when I watch yung mga Western sitcoms and Western animation, parang ganun yung nakikita ko in real life, no, in society, kasi it's not much different. So, naging special sa akin yung anime dahil siya yung first kong exposure sa ibang klaseng culture, no?
Mm. I think yun yung nag-pick sa akin ng unang interest sa kanya na Japanese culture, Japanese society na very different yung lifestyle sa nakikita ko sa Pilipinas or sa mga Pilipino na very westernized, no? And I think nag-stick pa rin siya sa akin because yung mga na-mention mo, Panda, na mga anime movies and series na yung slice of life lang, sa katulad din sinasabi ni Tonyo, kahit na quote-unquote walang nangyayari, very fascinated ako kasi parang ibang mundo siya para sa akin. And I think yun yung naging appeal sa akin ng anime, na kaya niya akong dalhin sa ibang klaseng, to a different world na I know somehow it's more like Japan, but also it's still another world na hindi ko commonly napapanood or na-observe around me. So aside from that, syempre anime discusses a lot of themes, and with that maraming life lessons and all, but para sa akin yun yung una ko naisip na si anime yung pinakamagaling na magdala sa akin sa ibang mundo, kaya ako siya laging pinapanood. Huli natin si Panda. Ngayon, sa akin kasi siguro yung maliban sa story na magaganda, hindi sila takot to explore other things or yung mga parallel worlds or mga what ifs, no? Very very matapang sila pagdating doon sa ganung storytelling pagdating sa anime. Tsaka mas naipapakita kasi beyond the human action or human na portrayal, yung mga fantasy doon sa anime na pwede nilang i-execute. Parang ganun, napakalaya nung art nung anime na pwede nilang ma-execute. Then aside from that, one or two characters sa anime, makaka-relate ka. Alam mo yun? Parang ako yun parang nangyari sa akin yun. Or kahit yung mga struggles minsan ng mga anime characters o ng mga bida doon. Or even yung mga side characters na nandoon. Relatable. May one kwento or story talaga or chapter doon na mangyayari na makaka-relate ka. And hindi sila takot i-explore yon through storytelling, animation. Mas naano nila yun. Parang mas nabibigyan nila ng visualizations, yung mga feelings, yung iniisip ng tao, through the work of art lang, through the drawings, mga ganyan. To start with, anime is not just for kids. That's something that we or at least I want to emphasize a lot. Kasi we have this negative connotation that when someone watches anime, ay pambata lang yan. Ay isip bata, nanonood pa na anime. I really want people to understand that that's not the case, and anime should be watched for its value, not just because it looks good, and not just because you have this concept na pambata lang. So the reason why I said that is because anime tackles a lot of themes, a lot of concepts, a lot of ideas that are hard to swallow in our society. And with that being said, anime also has this way of presenting those topics, those concepts, those ideas in a very stylish way na it can express our thoughts in a very sensitive, respectful way na may halong art pa rin, may halong realism. Tapos, another thing is, kasi anime can present worlds that we only dream of, diba? Like, fantasies that we have in our heads na inisip natin never mangyari. So, anime actually presents us with that. They can show kung ano yung mga desires, deepest desires natin, na ano siya, na papalabas siya in a visual form. Tapos, another thing is, anime also shows a lot of parallels with real life. Lalo na yung mga slice of life shows. Kasi those shows tend to
have topics that are about mental health, life struggles, family dynamics. Mm-mm. On a heavier note, meron dyang suicide, meron dyang abuse, and all of those heavy topics, they handle it with care. Hindi siya yung basta pinalabas lang. You will see na merong maayos na presentation na maiintindihan even if you're a kid. And that's important. Kasi nowadays, maraming show na hindi anime like actual legitimate series na humans na nag-ano, that can't even do that. And kaya natutuwa ako na marami nang na humaling sa anime kasi it's becoming a medium of expression for artists to share their feelings, their thoughts na hindi siya masyadong in your face no? Parang napaka-subtle nung presentation na exactly, yan. marirealize mo na lang mas na kasi doon sa animation yes. Oo. Yun lang. Yun, that's what I wanna say. So, watch na kayo na anime, guys. Hindi siya pambata. It's for everyone. You just need to choose the genre that you want to watch and find something that's gonna be closer to your heart para ma-appreciate mo siya. Yun lang. Tanungin nila yung sarili nila, ano ba yung trauma nila. Tapos hanapin nila yung anime na yun yung i-discuss. yes. Totoo. Most probably meron, no? Yes. Meron yan. Anyway, so that's our episode for today. And this is episode 20 no ng Buhay Buhay Podcast, which means officially nakapag-gawa na tayong tatlo ng 10 episodes. And magiging busy din kasi ako ng September, so magpapahinga muna tayo. Not sure kung gaano kung ilang linggo, but para may time din sila na panoorin yung mga past episodes natin. Previews. Pahinga tayo. Maximum na yung 1 month, but siguro mga 2 or 3 weeks, no? Mag-short break muna tayo para makapag-ipon tayo ng mga kwento. And we will be back for another 10 episodes. So, season 3 na. Tingnan natin kung may bago tayo maisasama or baka pwede na si Nico para bumalik. But, of course, we would like to thank everyone na laging nanonood at nakikinig dito sa Buhay Buhay Podcast. So, mag-short break lang muna tayo, but after 2-3 weeks siguro or 1 month after, we'll start uploading episodes again. So, yun. Nood muna kayo anime while on break. Nood muna sila ng anime. Mag-binge watch muna kayo. Maraming salamat sa pakikinig. Please remember to subscribe, leave a review, and share this podcast with your friends. For more information and to contact us, you can visit buhaybuhaypodcast.com.